Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-aanyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka na nila. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati rin natin lahat ng mga nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Inaalala ng Diyos ang nililimot ng tao. Pinahahalagahan ng Diyos ang winawalang halaga ng tao. Ito po ang aral na itinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Inaalala ng Diyos ang nililimot ng tao at pinahahalagahan ng Diyos ang winawalang halaga ng tao. Narinig natin sa ating ebanghelyo na inimbitahan si Jesus sa isang salo-salo o isang handaan ng isang pinuno ng mga Pariseyo. At napansin niya na mga imbitado ay mga kaibigan, pamilya, kakilala at mayayamang kapitbahay. Di ba gano'n naman? Kapag merong salo-salo, kilala mo ang iniimbitahan mo. Pamilya mo ang tinatawag mo. Mga kapitbahay, lalo na ang mayayaman, para may regalo, di ba? Ganyan. At madaling napansin yon ni Jesus nung siya'y inimbitahan. Gano'n naman din tayo. Alam mo kung sinong mayaman. Alam mo kung sino yung kapatid. Alam mo kung sino yung kaibigan sa isang salo-salo. Kaya naman, kinuha ni Jesus ang pagkakataon na iyon para mangaral at sabihin, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, huwag ang mga kapatid, huwag ang mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka na nila. Hindi ba ganon? Kapag inimbitahan mo at hindi ka inimbita, anong mangyayari sa'yo? Sasama ang loob mo. Magdadamdam ka. Kaya gusto mo, yung iniimbita mo, iimbitahin ka rin. Pero wag po nating masamain. Yung sinabi ni Jesus, hindi niya sinabing masama ang imbitahin ang kapamilya. Hindi masama imbitahin ang kaibigan. Hindi masamang mag-imbita ng mayayamang kapitbahay. Wala pong sinabing masama. Minumungkahi lang ni Jesus. Sinasuggest lang niya. Marahil kasi kilala ni Jesus ang mga Pariseyo bilang mapagpaimbabaw. Kaya alam niya na ang laman ng puso noong Pariseyong nag-iimbita. Alam niya na ang iniimbita niya
meron siyang makukuha. 'Di ba? Kapag mayaman ang inimbita mo, alam mong meron kang motibo. Kapag ang inimbita mo, kakilala mo, no? Alam mong yung meron kang mapapala. No? Yan yung ayaw ni Jesus. Yung iniimbita mo lang kasi gusto mo, meron kang makuha. Yung nilalapitan mo lang, yung gusto mo, yung meron kang nakukuha. Ito yung imbitasyon ni Jesus. Ito yung hamon niya doon sa Pariseyo. Hinahamon niya ito na sa susunod na maghahanda, ang iimbitahin niya ang mga pulubi, mga pingkaw, pilay, at mga bulag. Sa gayon, hindi sila makakaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Ang taong mapagbigay, hindi nag-aantay ng anumang kapalit. Ang tunay na kabutihan, walang hinahangad na magantihan. Kaya, hindi man masuklian ang iyong kabutihan, ang sabi ni Jesus, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ito po ang ibig sabihin ng tunay na pagbibigay. Hindi iniisip ang sarili, kundi una ang kapwa. Hindi ba kapag ikaw ay isang nanay at nagluto ka, iniintay mo bang sabihin ng anak mo, Nay, ang sarap ng luto mo? Sinasabi ba ng anak niyo yon? Hello? Hindi, di ba? Di ba? Kapag ba yung anak ninyo, binigyan nyo ng baon, nagpapasalamat pa? Di ba? Minsan padabog pa. Ito lang. No? Kapag ba yung asawa mo, pinaglaba mo, sinasabi niya, uy, ang bango naman ng laba mo. Ang linis naman ng damit ko. Sinasabi ba nila yon? Hindi, di ba? Minsan ganyan ang tao. Hindi marunong mag-appreciate. Hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong masahan. Pero, ang sinasabi sa atin, kinalimutan man ng iba ang iyong kabutihan. Ang Diyos, kailanman hindi yan malilimutan. Kung hindi nagpasalamat ang asawa mo, kung hindi sinabi ng anak mo, masarap ang luto mo, kung hindi na-appreciate ng anak mo ang binigay mong baon, huwag kang magtampo, huwag kang magdamdam, sapagkat hindi man nila nagustuhan, sigurado ang Diyos, hindi malilimutan ang ginawa mong kabutihan. Hindi mahalaga kung may babalik. Ang mahalaga na kapag bigay ka. Hindi man masuklian, ang Diyos ang bahala gumawa ng paraan. Hindi man matandaan ang isang kabutihan, hindi malilimutan ng Diyos kailanman. Ito po yung sinasabi sa atin. Kaya gumawa ka pa rin ng mabuti. Imbitahan mo yung hindi kayang magsukli sa'yo. Huwag kang magdamdam kapag hindi nagpasalamat sa iyo. Ituloy mo lang sapagkat ang Diyos kailanman hindi yan malilimutan. Mga kapatid, ang tunay na paggawa ng kabutihan hindi naghahangad ng kapalit kailanman. Ito man ay hindi pinahalagahan o hindi sinuklian. Ang mahalaga, ang Diyos, hindi ito makakalimutan. Amen. Amen.